Reaction tayo mga tol sa pag-ban kay Ryan Garcia ng 1 taon. Official na yung hatol ng commission. 1 taon ban si Ryan Garcia at naging no contest ang laban kay Devin Haney. Kasama sa parusa ni Ryan Garcia, ibabalik niya ang $1.1 million sa Golden Boy promotion. Kasama rin sa parusa na magbibigay daw si Ryan Garcia ng random drug test sa loob ng 1 taon habang nakaband. So mabigat nga po yung parusa ni Ryan Garcia matapos magpositive sa gamot. Dahil binalik na kay Devin Haney ang no contest, tuwang-tuwa naman ngayon si Devin Haney. Napapasayaw sa tuwa. Dahil undefeated ulit siya kahit binugbog ni Ryan Garcia. Yung 3 beses ka na pinabagsak sa loob ng ring at ngayon no contest pa. Sa tingin ko mga tol, kahit naging no contest ang panalo ni Ryan Garcia, hindi na mabubura yung pagkapanalo niya kay Devin Haney. Kaya tatatak na yan sa isipan ng mga tao na natalo talaga si Haney kay Ryan. Nagpaliwanag naman ang Golden Boy promotion tungkol sa pag-ban kay Ryan. Sabi ng Golden Boy, biktima daw si Ryan Garcia ng contaminated substance. Hindi raw sinadya ni Ryan Garcia na gumamit ng bawal na gamot. Minsan nangyayari daw ito sa mga boksingero dahil umiinom sila ng supplement. So hindi naman pwedeng kanin-kanin lang ang kakainin mo kapag lumaban ka sa boxing. Kailangan mo talaga ng mga supplement. Kaya naniniwala pa rin ang Golden Boy na biktima si Ryan Garcia ng contaminated substance. Sinabi naman ni Ryan Garcia wala na raw siyang pakialam sa 1 taon na pag-ban sa kanya. Dahil retirado na daw siya sa boxing kaya wala nang pakialam. Paliwanag naman ni Devin Haney baka raw 1 taon magbakasyon muna sa boxing. Patatandaan nang sinabi ni Devin Haney 2 taon na magbabakasyon. Pero ngayon binabawi na niya 1 taon lang daw. Dahil 1 taon lang yung parusa kay Ryan Garcia. Matatandaan yung mga tol si Canelo Alvarez. Nagpositive din yan sa gamot. Yan din ang sinabi ng Golden Boy noon kay Canelo, biktima ng contaminated substance. Sinabi rin ni Canelo noon na hindi niya sinasadya na gumamit ng bawal na gamot. Yung pagiging undefeated ni Devin Haney, hindi na legit yan dahil kitang-kita natin na natalo kay Ryan. Okay mga tol, sa ibang banda naman nagsalita na rin si Ed Hearn. Sinungaling daw talaga si Bob Arum dahil sinasabi niya na hindi raw niya kilala si Murodjon Akhmadaliev. Kung totoosin, si Akhmadaliev na lang daw ang magbibigay ng swabing laban kay Inoue sa super bantamweight. Sabi ni Ed Hearn, sobrang mismatch daw kay Naoya Inoue kung itutuloy kay TJ Doheny. Hindi raw ito magbibigay ng entertaining fight sa mga fans. Kaya wag daw magpapaniwala sa sinasabi ni Bob Arum na mas magandang laban kay TJ Doheny. Pero nakaplano na si Bob Arum mga tol TJ Doheny at isunod si Sam Goodman pagkatapos niya naakyat na sa featherweight. Okay mga tol, sa ibang banda naman, Emmanuel Navarrete at Oscar Valdez, ipinag-utos na nga po ang force bid. Binigyan ng 20 days para ayusin ang laban. Magkakaroon ulit ng rematch. So dedepensahan ulit ni Emmanuel Navarrete ang kanyang WBO kay Oscar Valdez. Ito na ang pagkakataon ni Oscar Valdez para makabawi kay Navarrete. Okay mga tol, ingat tayo lagi. Maraming salamat.